Nagkaroon na rin tayo ng alagang bibi dito sa bukid at bumili na rin ako ng pagkain nila at syempre may mga blessing na naman tayong natanggap. Una, nagpunta ako sa bahay nila Arnie kasi sa papa niya yung mga bibilihin kong bibi para alagaan. At eto nga yun, ang cute nila, 'di ba? Syempre, ang mga farmer nangangarap yan sila magkaroon ng mga alagang hayop. At isa na ako doon. Dahil single pa lang yung motor ko kaya gagawan ko na naman ito ng paraan para madala ko lahat ng dala ko. Nako, pasensya na kayo sa maiingay na manok na maririnig nyo dito sa voice over ko dahil nandito ako sa labas ng kubo. Dahil nakalagay sa sako yung mga bibi at para makahinga sila binutasan ko na lang. Bali dyan ko na lang din itatali sa crash guard ni Matt. Yan din ang kagandahan pag meron yan. Meron ako na pagsasabitan. Nako, masanay na kayo dahil pag minsan nga mas marami pa akong dala. Nagmumukha nang ang Christmas tree. Napakaraming sabit. So ngayon, tiis-tiis muna tayo sa sabit-sabit. Malay nyo naman sa susunod meron na rin tayong sidecar. Hindi na tayo mahihirapan magtali-tali dito. Sa bukid kasi napakalayo ng bilihan kaya talagang sinusulit ko na pag lumalabas ako. Ano yung mga kailangan na wala sa kubo ay binibili ko na. Mabuti na lang din maraming alagang hayop sila Tito Amboy katulad ng bibe kaya sa kanila ako bumili kaya naman naka-discount ako. Kaya salamat Tito Amboy. Nako, tignan nyo nga tong gawa ko. Sana nga lang talaga ay maayos pa ang paghinga nila pagdating namin sa bukid. Mukha namang makakahinga sila ng maayos dahil nalakihan ko nga yung butas ng sako. Sana nga lang ay hindi sila makatakas habang nagdadrive ako. At ayan, nagka-instant videographer pa nga ako basta kasama ko si Arnie. Tignan nyo, may pa-zoom pa nga sa paa ko habang nagsusuot ako ng medyas. Syempre, protection natin yan para hindi lalong umitim dahil may kalayuan pa nga yung uuwian ko. At ayan, bumili pa nga ako ng pako dahil nakita kong may nagtitinda nga nito dito sa harap ng bahay nila. Marami namang pako na makukuha ko lang ng libre sa bukid. Kaso nga lang pag nakakakita ko ng nagtitinda ng pako ay naiinganyo talaga akong bumili dahil naranasan ko nga rin magtinda nun pag wala na kaming makain. At ayan, dumaan na rin ako sa madalas na binibilihan kong hardware dahil may tinitinda nga rin sila ditong murang bigas. Balian nga yung binibili ko, yung 38 per kilo. Mabuti naman at unti-unti na rin nagmumura ang bigas ngayon, malaking tipid. Ayan, shoutout nga po kay Kuya, salamat po sa pag-aasikaso. Pag nga pala bibili ako ng pambakod sa bukid dahil binabalak ko nga magpabakod doon, dito na lang din ako bibili dahil bukod sa malapit lang ito sa bukid, may kamurahan din yung mga tinda nila dito. Dito nga yan sa MBA Hardware, Barangay Reserva ng Baler. Malapit lang po pala ito sa pinagbibiling lupa kung saan nakakuha tayo ng space na hulugan. Ayan, nadagdagan na naman yung dala ko. Bale, bumili lang pala ako ng 5 kilong bigas. Bumili na rin po pala ako ng gamot pandamo dahil sobrang damo na nga sa bukid, lalo na yung parte na walang mga tanim. Para kahit papano naman, mabawas-bawasan na yung matataas na damo doon. Nanghihinayang kasi ako kung magpapatabas ako sa mga parte na walang tanim. Mabilis lang din naman kasi tutubo kapag tinabas. At least pag spray, kayang-kaya ko lang din gawin. Eto, pauwi na nga po ako. Yan nga po palang nadadaanan ko. Natatanaw lang rin dito yung nakuha nating hulugan na lupa. Diba? Ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mo yung pinaghirapan mo na may napupuntahan. Pag uwi ko nga dito sa kubo, nakita ko tong parcel dito sa labas. Ang galing ng rider at sobrang bait. Iniiwan niya lang kahit wala ako at wala pang bayad. Ang gagawin niya lang, tatawag siya sa akin at ipapasend niya sa GCash at pag uwi ko sa kubo ay isisend ko naman agad. Bibihira lang yung ganong rider na iiwan yung parcel kahit wala pang bayad at walang tao sa bahay. Yan nga po pala ay sprayer at yung mahaba naman ay pambakod dito sa kubo. Bali, nabili ko nga lang ito sa TikTok. Parang screen nga yan pero plastic. Gagawin ko nga ito ng affiliate video, baka gusto nyong bumili. Saka ko na lang rin po pala ito bubuksan at ipapakita sa inyo kapag nga na-edit ko na yung mga video dito. At sa wakas, nangingitlog na nga po ulit yung kaisa-isa kong inahin na manok. At ayan o, 2 na nga, bali 3 na ngayon dahil nangitlog ulit siya kanina. Nung bumili nga po pala ako ng pagkain ng bibe, sinabay ko na rin na bumili ng pagkain ng mga manok. Pakakainin ko na nga rin sila, malalaki na nga rin. Oh, ang bilis lang. Parang kailan lang, mangingitlog na nga rin yan ng sabay-sabay. At sa wakas, madadagdagan na rin yung alaga kong inahin na manok. At eto, pakakainin ko naman ngayon yung mga alaga kong pusa na si Paula at si Moon. Dahil sigurado, gutom na rin ito sila dahil may katagalan nga ako na nawala dahil ang layo pa nga ng pinuntahan ko sa kabilang bayan pa. Tignan nyo tong si Paula, ganadong-ganado nga kumain at ayan, may umextra pang manok sa sobrang amo, pati dito sa kubo ay napasok.
Parang kailan lang ang laki-laki na ni Paula ngayon. Halos kasing laki niya na nga si Moon. At ayan, pagdadamutan niya pa nga si Moon dyan ng pagkain, akala mo naman talaga aagawan ni Moon. Gagawa nga po pala ako ng kulungan ng bibi ngayon, kaya ayan, inaayos ko na nga yung tripod ko, kaso tuluyan nang nasira. Pero pwede pa naman yan gawa ng paraan, kaya kapag may oras ako ay aayusin ko nga. May katagalan na rin kasi tong tripod ko na to, kaya nagloloko-loko na rin. Ayun, at may extra naman pala eh. Bigay nga pala ito nila Arnie sa akin. Bali, bigay lang din sa kanya ito ng mga pinsan niya sa La Union. Kaso nga lang dahil hindi nga raw siya vlogger at ako ay vlogger, kaya binigay niya na nga lang daw sa akin dahil alam niyang mas magagamit ko nga ito. Naalala ko dati, nung nag-uumpisa pa nga ako sa vlog, naranasan ko nga din na ang gamit kong tripod ay yung kahoy lang, tapos itinali lang yung cellphone sa dulo. Kaya sobrang nakakatuwa lang dahil hindi na kahoy ang gamit natin ngayon. Pagkatapos kong ayusin yung tripod, ayan, at ibinaba ko na nga lahat ng dala ko. Naku, makikita nyo, ubos na nga yung panggatong ko dito, kaya kinakailangan makapaggatong na rin ako. Naku, itong mga bibe, buhay pa kaya? Yun, buhay pa nga kasi nagalaw pa sila. Ayan, dyan muna kayo sa tabing gilid. Ito naman yung binili kong pagkain nila, darak nga yan, tapos hahaluan ko na lang ng feeds. Baka nga po pala may idea kayo na pwedeng ipakain pa sa bibe na alam nyong mas makakatipid ako, pwede nyo po i-comment yan sa baba. May binili rin po pala akong net nung nakaraan kung naalala nyo po sa vlog ko. Ito ngayon gagamitin ko na magiging kulungan ng bibe. Dito ko na nga lang rin naisip na ipwesto yung magiging kulungan nila kung saan malapit nga sa poso na ginagamit namin dito sa bukid. Para kapag nagbomba yung tubig ay diretso na rin dun sa magiging liguan nila. Nako, mukhang maiksing nga itong net na nabili ko kaya mukhang kakapusin. At ayan, nagpatulong na nga lang ako kay Ken. Pinabuhat ko nga sa kanya yung lumang yero doon sa likod ng kubo. At eto nga rin yung gagamitin namin na magsisilbing dingding nga nung kulungan na gagawin namin. At meron nga din akong mga pinagputulan ng bakal nung nagpagawa nga kami ng CR, kaya ayan, nagamit ko pa nga, sayang naman, kinakalawang na lang. At dito nga naalala ko, meron pala akong nakitang biyak na gulong dito, saktong-sakto, pakainan nga ito ng bibe. Dahil kinulang nga yung net na nabili ko, kaya ito na nga lang din ang kinuha ko, yung ginamit ko dito sa bako. Nabili ko nga lang rin po pala ito sa TikTok at alam nyo po ba na ang mura lang nito at ang kagandahan pa po dito ay mahaba na. Kaya pwede nga rin po natin itong gamitin kahit saan kapag may mga alaga kayong hayop o kaya may mga tanim kayo sa tabing bakuran. Pwede nga po yan kapag ayaw nating masira ng mga hayop yung mga tanim natin sa tabing bahay. Tignan nyo, umabot pa nga yung net dun sa pinakadulo na ng bakod, sa sobrang haba ay umabot pa nga doon. Pag nga po pala gusto nyong bumili ng ganitong net, meron po ito sa TikTok shop ko. Bali, ilalagay ko na nga lang po yung link dyan sa comment para mas madali nyo pong makita. Kaya yan na nga lang muna yung pangsamantalang gagamitin natin dito sa magiging kulungan ng bibe. Saka na nga lang tayo magpapagawa ng mas maayos na kulungan pag nagkaroon na ulit tayo ng budget. At ayan, sa wakas natapos na nga rin namin gawin. Kaya ayan, pakakawalan ko na nga yung mga bibe. At ganito nga po pala yung mangyayari kapag nagbuhos dito dahil nilagyan nga namin ng kanal dyan. Kaya dediretso nga yung tubig dito sa hinukay ni Ken. Yan nga lang muna yung pangsamantalang liguan nila sa ngayon. At ayan o, tignan nyo naman ang sisigla nga nila. Sana lang talaga ay maparami nga rin natin ito. Saktong-sakto nga rin ito kapag may bisita tayo, pwede tayo mag-ihaw, mag-lechon o kaya naman ay mag-adobo. Wow, ang sarap naman. Malaking tipid at malaking tulong rin talaga ang pag-aalaga ng hayop. Lalo na kapag merong may birthday o kaya merong kailangan nating paghandaan. Hindi na tayo bibili ng handa. Kukuha na lang tayo sa mga alaga nating hayop. Ang sarap kaya nun maglelechon tayo ng native na manok o kaya naman bibe. Ako, paborito ko nga ang adobong karne ng bibe, kaya sana lang talaga maparami natin ito. First time ko nga po pala ang pag-aalaga ng bibe, kaya hindi ako sigurado kung magiging success nga ako sa pag-aalaga nito. Pero at least sinubukan pa rin natin, kaya dito na natin malalaman kung kakayanin ba natin. Syempre sa pag-uumpisa ay parang negosyo lang yan, hindi maiiwasan na malugi ka. Dahil marami ka pang hindi alam sa diskarte kung paano palalagay
baguin. Pero sabi nga sa umpisa, doon ka maraming matututunan dahil doon ka nga maraming magagawang mali. Syempre sa una nakita mo na yung resulta ng gawa mo, kaya sa susunod alam mo na kung paano mo re-resolbahan yung mga maling nagawa mo. Sa susunod alam mo na kung paano mo mas i-improve yung gawa mo. Ayan, at binigyan ko na rin sila ng pagkain dahil siguradong gutom na nga sila. At tignan nyo naman, ayan, kumakain na nga sila. Ang sarap lang nilang pagmasdan. Ang sarap talaga makita, lalo na kung galing sa pinaghirapan mo. Di lang natin namamalayan, marami na din to sila, kaya aabangan natin ang pagdami nila. At sa wakas natapos din, kaya ayan, kukuha na nga din ako ng picture ko. Ganyan nga po pala ako kumuha ng picture, naka-video nga, tapos i-screenshot ko na nga lang din dahil alam nyo naman wala nga tayong taga-video kaya taga-picture. Sabi nga pag gusto, maraming paraan, kaya diskarte lang talaga para mairaos natin. Paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa tumapos na naman at sa nag-share ng video na to. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na vlog natin.